Sa Senado po, puro pabida. So nakikita natin, mga kababayan, habang sa Senado, sige ang political bickerings. Nag-aaway-away sila. Ang House, lumalaban po sa gutom. So ngayon, ang masakit na tanong, mga kababayan, nasaan ngayon ang Senado? Sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa ating mga classrooms, problema sa kuryente at tubig, krisis sa health access. So ano ang nakikita nating nangingibabaw po sa Senado? Away, patutsadahan tulad ni IB Marcos, walang tigil sa patutsada kay Ping Lacson. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin yung mga ganap dito sa ating bansa. Pag-usapan natin yung Congress of the Philippines, yung Senado at saka yung House of Representatives. Yung pagkakaiba in terms of performance. Pero di ba niya Mr. Maravillas? Yung Senado, at least majority kahapon ng mga members ng Senate nag-approve ng resolusyon na nagkukundida sa Chinese Embassy. Well, we acknowledge the action of the Senate. Siyempre, pag may maganda po na na ginagawa yung Senado, tayo naman po ay fair dito. Ina-acknowledge natin. Kaya lang, ganun pa rin. Pinamamahayan kasi yung Senado ng mga Duterte senators na ang killing po ay nasa China, imbes sa interes ng mga Filipino. Ito yung mga Duterte senators, mga kababayan. Duterte allies isnab Senate resolution condemning Chinese embassy tirades. Ito, mga kababayan, inisnab nila. Buti na lang may 15 mga senador, mga kababayan, na nanindigan po para sa interes ng ating bayan. So ito po sila, 15 senators. Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Sobiri, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Ligarda, JBR Sito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Jingoy Estrada, Lito Lapid. Butit pati yung magkapatid na Villar, mga kababayan, at si Jingoy hindi sumama. Mga identified sila sa kampo ng mga Duterte, kaya lang gumaganon-ganon. Lalo si Villar, si Mark Villar at si Jingoy na sangkot sa flood control scandal. Di ba? Pero asa na niya Mr. Marevilla si Chis Escudero? Iwan ko, pala dito si Chis Escudero. Dito sa kampo ng Duterte na nag-isnab, wala din dito. Di din kasama mga kababayan sa nag-kondina na mga senador. Wala siya rito sa 15. Walang posisyon yata. So pag-usapan natin sa separate video itong issue sa China, mga kababayan. Yung bagong Chinese ambassador na napakaanghang kung magsalita. Dito muna tayo sa ating topic, mga kababayan, sa pagkakaiba ng Senado at saka House of Representatives in terms of performance, mga kababayan. Ang House of Representatives, nakikita natin, trabaho muna sila. Pero ang Senado po, politika muna. Lalo yung mga Duterte senators. Talagang puro politika. Politika ng mga Duterte ang priority nila. Hindi po kapakanan ng Pilipinas. Kaya pag tinignan ninyo po sa performance yung Congress, i-compare sa performance ng Senado, malayo po ang mga accomplishments nila. Noon yung Senado kahanga-hanga, pero ngayon po, iniwan na mga kababayan ng Congress in terms of achievement sa legislation, sa trabaho, mga kababayan. Ngayon naman talaga yung trabaho ng Congress, both the Senate and the House of Representatives, legislation po. So habang yung Congress, mga kababayan, the House of Representatives, tuloy-tuloy lang sila sa trabaho. Sa pagpapasa ng mga batas na direktang tumatama sa gutom, edukasyon, kuryente, kalusugan at kabuhayan ng mga Filipino. Yung Senado naman po abala sa walang katapusan na pamumulitika na madalas po nauwi lang sa grandstanding, personal na depensa
at proteksyon ng sarili nilang hanay. Makikita natin to doon sa posisyon ng mga Duterte senators. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Robin Padilla. Pag pinanood po ninyo, talagang pukulo ang inyong dugo sa panonood sa kanila. Puro pampersonal po, puro Duterte. Di ba po? Buti na lang, napalitan yung Senate President, si Tito Sen. Medyo maganda yung leadership ni Tito Sen ngayon. Sabi nga ni Tito Sen, pag naipasa yung impeachment sa kanila, they will act on it forthwith. Hindi na maulit yung nauna, yung ginawa po ni Chis Escudero. So makikita natin yung both houses po, yung Congress at saka Senado ngayon, hindi pareho yung priority nila. Hindi pareho yung output. Ang House gumagawa po ng solusyon. Ang Senado po, puro ingay. Yun ang nakakalungkot po. Ang House, makikita natin, gumagawa sila ng mga batas na malinaw na may epekto po sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Nakatuon po sila sa LEDAC priorities ng ating Pangulo na dapat talaga ganon. May malinaw pong direksyon. Pagkain, edukasyon, kalusugan, kuryente, social protection. Yung Senado naman po, paulit-ulit na press con, lalo na si Amy Marcos. Puro publicity. Ano ba? Si Amy Marcos at saka si Marcoleta. Yung mga statements nila, mga sinasabi, kadalasan, umiikot na lang sa sariling depensa. Lalo na si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, puro pang sarili po. Political positioning. Personal na bangayan. Butit na bawasan po. Yung mga senador ngayon. Kasi si Bato nagtatago na. Hindi na nagpapakita. So nakikita natin, wala silang malinaw na batas na naipapasa mga kababayan kapalit ng oras, pondo at atensyon ng publiko. Kung may nasusolusyonan naman na madalas mga pansarili lang po, pansariling interes, lalo interes ng kampo ng Duterte. Pero tingnan ninyo mga kababayan yung Congress, nakapag-approve sila ng mga batas na umaabot sa pinakang malayo. Ang good example dito mga kababayan, yung Last Mile Education Bill, remember? Ayan House Bill number 04745. Authored by dating Speaker Martin Romualdez, na-approve na siya sa third reading noong October 13, 2025. Ang layunin nito, mga kababayan, tugunan ang matagal ng last mile problem sa edukasyon, ang kawalan ng paaralan sa mga malalayong lugar, lalo na po sa conflict-affected areas ng ating bansa. You see? So napaka-importante na mga legislation yung ginagawa ng Congress. Ang mandato ng batas, mga kababayan, tukuyin ang mga priority na dapat nakatuon doon sa mga malalayong lugar, lalo na yung mga conflict affected areas. Yun yung dahilan kung bakit nahihikayat ng mga kalaban ng gobyerno kaya yung serbisyo sa edukasyon sa kanila ay malayo. So dapat sila magkaroon ng access, mga kababayan, sa paaralan. Kasama rito ang pagsiguro na dapat tuloy-tuloy ang national funding para sa mga guro, infrastruktura, maintenance. So permanenteng solusyon, mga kababayan, sa problema sa edukasyon na nakaangkla po sa pambansang polisiya ng ating Pangulong Bongbong. So makikita natin, mga kababayan, yung pagkakaiba. Action-oriented yung Congress. Abang yung sa Senado, sige lang po ang daldal. Daldal dito, daldal doon. Privilege speech dito, privilege speech doon. So habang yung Senado nagtatanong doon sa mga privilege speeches nila, yung Congress po nagpapaaral na. Nakikita ninyo, mga kababayan, ng pagkakaiba? Ngayon, sabi ni House Majority Leader Sandro Marcos, dapat niya yung ating Kongreso mabilis kung umaksyon. Dapat may direksyon. Dapat disiplinado. At sa kanyang mga kababayan na liderato bilang Majority Leader, ito ngayon yung status ng mga LEDAC bills. Sa 48 priority bills, 12 ang naipasa na agad-agad sa third and final reading, habang 36 pa ang pending at pinapabilis ang proseso.
Ganon mga kababayan dapat. So ito ngayon yung priority direction. Dapat niya naka-align palagi sa agenda siyempre ng ating Pangulo at sa totoong pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Kaya pinasa agad-agad mga kababayan itong mga priority bills, IPIRA amendments, pinalakas ang ERC, Consumer Protection, Waste to Energy Bill, National Center for Geriatric Health, amendment sa GASP, AICS Act, National Building Code, Teachers Professionalizations Act, Bank Deposit Secrecy Law, Blue Economy Act, National Reintegration Bill, extension ng state tax, amnesty, Department of Water Resources Bill. Ganyan ka-productive mga kababayan yung Kongreso as compared natin sa Senado. Puro lang daldal. O di ba po? Ngayon, si Martin Romualdez at ang laban sa mahal na bigas, ito naman yung mga bills. House Bill Number 1, Rice Act, ibinalik at pinalakas ang kapangyarihan ng NFA, price stabilization, supply security, direktang suporta sa farmers at consumers. House Bill Number 14, pinalawak ang saklaw ng PCIC, proteksyon sa magsasaka laban sa bagyo, baha at tagtuyot. O di ba? Makikita natin lahat kapakipakinabang ng legislation na may epekto, mga kababayan, sa sikmura ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Hindi yung puro satsat, puro pasikat po, pabida. Sa Senado po, puro pabida. So nakikita natin, mga kababayan, habang sa Senado, sige ang political bickerings, nag-aaway-away sila. Ang House, lumalaban po sa gutom. So ngayon, ang masakit na tanong, mga kababayan, nasaan ngayon ang Senado? Sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa ating mga classrooms, problema sa kuryente at tubig, krisis sa health access. So ano ang nakikita nating nangingibabaw po sa Senado? Away, patutsadahan tulad ni I.B. Marcos, walang tigil sa patutsada kay Ping Lacson. You see, si Marcoleta, may patutsada na naman po. Ito, sabi dito, hindi po siya nakipagkonsulta sa tansya ko po. Ayaw din po ng DFA ang ginagawa ni Ginoong Tariela. Nairapan nga po sila dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain, wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsada na lang, sabi ni Rodante Marcoleta. Sinupalpal siya ni Risa Ontiveros, sabi niya, hindi po patutsada lang yan. Yan po ay seryoso at matagal ng pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod sa interes ng ating bayan. Senator Risa Ontiveros defends Commodore J. Tariela and fellow Philippine government officials who were attacked by the Chinese embassy for asserting their positions on the West Philippine Sea issue. Senator Rodante Marcoleta claims the Department of Foreign Affairs opposed Tariela's recent remarks. Nakita na ninyo ito mga taong ito? Pati sa posisyon mga kababayan sa pag-defend ng ating sovereignty, hindi sila magkasundo. Mga senador sila ng bayan. Sa bagay, hindi man nila pinapakilala na senador sila ng bayan, kundi senador ni Digong na pro-China. Nakita na ninyo ang pagkakaiba ng Senado at ng Congress? So naubos na lang sa patutsadahan po, walang matinong output. Paulit-ulit yung mga investigasyon nila. Tapos maraming tanong, kaunti ang batas na naipapasa. Tingnan ninyo yung records ng Senado. Malayo sa achievement, accomplishment ng Congress. Lalo noon sa pamumuno mga kababayan ni dating Speaker Martin. So walang halos konkretong solusyon sila sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa based sa mga priority bills na sinusulong ng ating Pangulo. Kaya po, ang nangyayari kung ang House, factory po ng batas, ang Senado lumalabas na talk show na may budget. Tapos yung isa pang member ng Senate, si Bato de la Rosa, sumusweldo na hindi nagtatrabaho, nagtatago. So malinaw po ang record. Kung trabaho po yung sukatan, lamang na lamang po yung Congress, yung House.
Kung resulta ang pag-uusapan, House po, House of Representatives ang may maipapakita. Pero kung ingay lang, panalo ang Senado. Doon sila panalo. Pero alam naman po natin, ang ating bayan po ay hindi nabubuhay sa politika lang. Nabubuhay ito sa batas na gumagana. So abang ang House of Representatives, mga kababayan, abala sa pag-aayos ng ating bansa, siguro dapat ang Senado, dapat maging abala sila sa pag-aayos ng kanilang sarili. Ayusin ninyo ang buhay ninyo. Sayang pasweldo ng ating mga mamamayang Filipino. Tama po mga kababayan. Yun lang po ang ating short video ngayon. Maraming salamat po. Pakishare naman po ninyo ng ating video para marami sa ating mga kababayan ay ma-inform natin ng mga tamang balita. Hindi yung mga propaganda ng mga Duterte senators and mga influencers nila na sumisira po sa kalagayan ng ating bansa. Okay po, ako si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.